Meron po tayong isang area doon na ang estimate po natin is mga 20 to 30 meters from the ground at may nadedetect po tayong sign of life. So nandun ngayon yung concentration natin at naniniwala tayo na malapit na nating matumbok kung sino itong nasasagap po nitong penetrating radar po natin. Malaki ang paniniwala ng Philippine National Police na nagtatago lamang sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound si Apollo Kibuloy. Bukod sa mga natatanggap na impormasyon ng PNP, gumagamit din sila ng radar sa paghahanap sa leader ng KOJC. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang naturang gadget ay ginagamit ng PNP sa panahon ng kalamidad upang malaman kung mayroong signs of life sa ilalim ng lupa. Aniya, mayroong partikular na lugar sa loob ng KOJC compound na na-detect ng radar kaya't doon ang konsentrasyon ng paghahanap ng mga pulis. Without giving specific, sir, tama po, nandun ngayon yung concentration ng ating search dahil nga na-detect nga po nung ground penetrating radar natin na mayroong sign of life sa ilalim po ng isang particular ground. But as to this specific location, I hope you understand na hindi ko po pwedeng sabihin yon. Kausap ko lang kanina si General Torre at naniniwala tayo na malapit na nating matunton kung asaan itong secret entrance at lagusan itong particular place po na ito. Itinanggi din ng PNP ang paratang na umabuso ang mga pulis at gumamit pa ng tear gas sa isinasagawang operasyon sa KOJC compound. I'm sure alam niyo po yon, kapag ang gumamit po tayo ng tear gas, yung mismong mga pulis natin ay nakasuot po yan ng gas mask para hindi po sila maapektuhan. Ang ginamit po nila ay fire extinguisher po. Tinira po yung mga pulis natin at yung mismong mga members nila na mga sinasabi na tear gas, kaya binibidyohan nila na nililinis ng tubig yung kanilang mga muka at mata ay wala pong katotohanan yon na galing po yun sa tear gas. And in fact, yung mismong mga pulis natin na tinira ng fire extinguisher, hindi po nagreklamo. Ang mga miyembro anya ng KOJC ang unang gumawa ng gulo. Sa katunayan, 7 pulis ang nasugatan dahil sa ginawang pananakit ng mga miyembro ni Kibuloy. Dinodokumento lang po natin lahat at ipapakita natin yan in due time, pati po yung mga pulis natin na nasaktan, lalo po kagabi, may putok po na ulo na pulis po natin, may basag ang nose bridge, marami pong galos, maraming sugat sa paa at sa kamay. Hindi po tayo ang nagsimula ng gulo. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na desperado na ang ibang miyembro ng KOJC. May nakuha umano silang video kung saan makikitang sinasaktan ng mga ito ang kanilang kapwa-miyembro upang isisi sa mga pulis. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin. Kaugnay nito, tiniyak ng PNP na magsasampa sila ng panibagong kaso laban kay Kibuloy at sa mga miyembro nito. Kaaralan na po ng ating mga lawyers kung ano po yung mga posibleng pwedeng isampang kaso at sino-sino po ang dapat papanagutin dito sa kaso po ng possible human trafficking if not sa illegal detention, with respect po doon sa dalawang na-rescue natin, doon sa ginawang pananakit sa mga pulis po natin na nagresulta ng mga injuries. Kinumpirma din ni Colonel Fajardo na magsasagawa ng dispersal ang PNP sa barikada ng KOJC members na nakakaapekto na sa mga motorista. Bernard Dalis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.